Isang magandang umaga po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay tumayo, ating pong palakpakan, ating pong purihin, ating pong pasalamatan, ating pong sambahin ang nag-iisa at napakabuti nating Diyos ngayong umaga. Amen. Ano po ang ginawa sa atin ng Diyos sa buong nakaraang linggo? Tayo po ba ay Kanyang sinamahan? Tayo po ba ay pinatnubayan ng ating Panginoon? Tayo po ba ay pinagaling sa ating mga sakit? Tayo po ba yung katapatan ng Diyos, yung kapayapaan ng Diyos, yung kagalakan, yung kalakasan ng Diyos ay naranasan po ba natin? Yan po ang dahilan para po ngayong umaga siya'y ating purihin, sambahin, pasalamatan. At ito pong awiting ito po ay awit na maging panalangin natin sa ating mga buhay na wag po tayong pagkulangin sa presensya, sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Dahil kaya po tayo naririto, ang Diyos po ang may gawa niyan sa buhay natin. Let us worship the Lord this morning. Hallelujah. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Humaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Hallelujah. Ikaw ang purihin, Panginoon. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik, O Diyos, ang aking puso. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan
kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Sino po rito ang ginising ng Diyos ngayong umaga? Yes, definitely lahat po tayo ay ginising ng Diyos ngayong umaga. Para po saan? Para po siya ay sa tuwing umaga ay ating sambahin sa Espiritu at katotohanan. Pwede po bang palakpakan po natin ang Panginoon sa umagang ito? Sabi po sa Joshua 1:9, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ang kasama mo saan ka man magpunta. Sa bandang taas po nito, mayroon po siyang bilin. Huwag nating kaliligtaan ang kanyang aklat ng kautusan. Alam po natin yon, bubulay-bulayin po natin yon. Ngayon po sa pagbubulay natin, tayo po ay hinihinging lagi rin siyang kausapin. Kaya sa umaga po ito, samahan niyo po ako sa panalangin sa ating Diyos. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa dakilang katapatan mo sa mga buhay ng bawat isa. Yes, oh God, patawarin niyo po kami sa mga nagawa naming kasalanan, mali. Hayag po ito sa inyo. Narito po kami sama-samang lumalapit. Hinihingi ang araw-araw na pagpapasigla mo sa aming buhay pananampalataya. Alam po namin na nanatili ang prinsipyo mo, ang pakikinig at pag-aaral ng iyong salita. Sama-sama po kaming dumudulog. Samahan po kami ng iyong banal na Espiritu na tanggapin namin ang salita mo ng may kasiyahan, ng may pagtutuwid, at pagsaway kung saan maghahatid ng pakinabang sa mga lakad namin sa bawat araw. Yes, oh God, inaamin po namin ang kakulangan sa lahat ng aspeto. Kayo po sa pamamagitan ng iyong kasaganaan ng habag na mayroon po kayo, ang kapunuan ay mararanasan namin. Gamitin mo po kami, sisidla ng iyong habag at grasya ng mga resulta ng upang magresulta ng pagpapadama namin ng kabutihan sa aming kapwa. Panginoong Diyos, loobin niyo pong mamunga kami para sa iyong kaluwalhatian dahil iyon po ang tawag mo sa amin. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Kinikilala ka po namin. Ikaw lamang at dahil sa iyo, kaya magagawa naming sumunod, naisin at ipamuhay ang iyong salita. Sa tulong po ng iyong banal na Espiritu, samahan nga po ninyo kami ang kabuuan ng aming pagsamba mula sa pasimula hanggang sa matapos. Ang kapangyarihan niyo po ang mag-ingat sa aming lahat, sa aming head pastor, at mga preacher, mga manggagawa, at mga tagapakinig. At ang mga tagapakinig, Panginoong Diyos, ibabangon mo po sila upang sila man ay maghayag ng iyong salita, upang ang marami pang mga tao ay maligtas din. Abutin mo po, Panginoong Diyos, ang lahat ng mga problema. Nalalaman mo po ito. Ipagkaloob niyo po higit ang kapayapaan at kagalakang nagmumula sa presensya ng iyong banal na Espiritu. Panginoong Diyos, pinupuri ka namin, O God, dinadakil at itinataas. Wala po kaming magagawa sa aming sarili, malibang patuloy na interest namin sa iyo ang lahat ng bagay. Panginoon, hindi po kami malakas kung hindi kami palalakasin ng iyong kapangyarihan. Sayong-sayo po kami umaasa, nagtitiwala, at ikaw din lamang po, Panginoon, ang inaasahan namin na sa bawat mga ginagawa namin. Ikaw po ang madakila, ikaw po ang maluwalhati, ikaw po ang mataas, Panginoon. Hindi ang kaluguran sa amin, Panginoon, kundi ikaw po ang patuloy na malugod sa aming mga buhay. Walang ninanasa ang puso namin kundi gawin ang desire mo, Panginoon.
Dahil alam namin sa bawat desire mo, Panginoon, dito kami mapapabuti, dito kami tatatag, lalo tigit dito kami makakapangunga na siyang ninanais mo sa buhay pananampalataya namin. Turuan mo kami, Panginoon, na lumakad, Panginoon, ng may pag-iingat at sa iyong salita, Panginoon, patuloy kaming lubos na magtiwala, O God. Mula sa pasimula hanggang sa matapos, Panginoon, pagpapalain mo po, Panginoon, ang bawat isa ilalabas, Panginoon, na may tinanggap at patuloy, Panginoon, na lalakas at patuloy, Panginoon, na magiging matatag sa pananampalataya. Maraming salamat po. Sa iyo po ang mataas na pupuri, parangal at pagluwalhati, O God, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen. Good morning po sa lahat, mga kapatid. Welcome po sa TCFC. Pakibati po yung kalapit ninyo. Ayan. Pakisabi sa kanya, kapatid. Mahal na mahal ka ng Lord. Salamat at kayo'y narito ngayong umaga at tayo ay makikinig at magsasalo-salo ng kanyang mga salita. Salita nagbibigay ng lakas sa pananampalataya. Salita ng Diyos na nagbibigay ng pagpapatuloy upang kahit anong problema ang ating pagdaanan, magtatagumpay tayong lahat. Amen po ba? Ayan. Pwede na po tayong maupo. Meron po ba tayong new attender? Meron po ba tayong bago lang nakadalo sa TCFC? Wala po. Okay. Ayan, good morning po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Akala nyo summer na, no? Akala nyo summer na. Oh. Tapos ngayon, biglang lumalamig ulit. Sinisipon na ulit tayo. Ayan. So, balikan natin yung 2 linggong ating pinag-usapan para ma-relate natin sa topic ngayong 3 linggo. Kung sino yung nakaalala, ay praise the Lord. Pero ipapaalala natin, ang unang bahagi ng pananampalataya ay pagtatanim. Sabi ni Jesus sa aklat ng Marcos chapter 4, ang kaharian ng langit ay katulad ng pagtatanim ng isang butil. Itinatanim muna ito, uusbong, lalago, sa dulo ay mamumunga. Napag-usapan na natin yung pagtatanim. Yun yung pakikinig ng salita ng Diyos. Napag-usapan na rin natin yung pagsibol. Yun yung pagtanggap sa ating napakinggan. Pagtanggap sa ating napakinggang salita ng Diyos. At ngayong umaga, bago ang lahat, nais kong ipag-imbita yung ating 7 last words sa Good Friday. Yan po, mapapakinggan natin yung ating mga senior pastors, 4 na lalaking pastor at 3 babaeng pastora. Sa araw ng Biyernes Santo, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Ano po? Purihin natin ang Panginoon. Ito po yung unti-unti nating ibinabalik yung ating mga events tuwing mahal na araw. Malay nyo, next year, magdo-dawn watch tayo. Yung gawain sa pagbukang liwayway. Sasabayan natin yung pagsikat ng araw sa pagkabuhay na maguli ng Panginoong Hesus. So, for this year, 7 last words. Yeah. So, napag-usapan natin yung pagtatanim. Yan. May butong, may binhi. Ang binhing yan ay salita ng Diyos. Napakinggan natin. Ang sumunod ay pagsibol. Yung salita ng Diyos na tinanggap natin, pinaniwalaan natin. May namatay. Alin, yung paniniwala natin, unti-unting nawawala. Pero hindi pa kumpleto. Ito bang ganitong uri ng halaman, pwede na ba siyang, yung nasa gitna, pwede na ba siyang mamunga? Hindi pa, no? Nagde-develop pa lang siya. At ang ating pag-uusapan ngayong umaga, yung 3rd stage, paglago.
Mula rito sa dalawang dahon at payatot na puno, unti-unti siyang lalago na magiging katulad ng pangatlong picture. Yun ba ang picture na yun ay matured na? Yung sa pangatlo? Hindi pa payat pa rin siya. Siguro ay ganto lang kataba yung kanyang pinakampuno. May potensyal pa siyang lumaki. Kaya pa niyang lumaki ng kasing laki nito. Ano bang puno ito? Puno ng santol. Ayan, matured na yan. Ang mga santol ay halos ganyan lang talaga sila kalaki. Pero kapag ang mangga, lumalaki ng mas malaki pa dyan. So ito, matured na. Itong ating pag-uusapan, mula roon sa pagsibol hanggang sa unti-unting lumalago. Ayan. Kaya ang title natin ay Ang Paglago sa Pananampalataya. Gusto nyo bang ang pananampalataya nyo, ganun lang kaliit? Yung sumibol lang, ando na, hindi na kayo nadagdagan ng dahon. Tapos yung inyong pinakang puno, kasing lambot lang ng toge. Mabuhusan lang ng tubig na isang tabo yun, putol na yun. So ang pananampalataya, hindi dapat stagnant dun sa sibo lang. Dalawa lang ang pwedeng puntahan nun. Lumago siya or mamatay siya. Tama ba? Kapag itinanim mo yung isang buto, kapag kasibol niyan, dalawa lang ang kanyang pupuntahan. Mas lalago pa siya or mamamatay na siya sa ganung kaliit lang. Gusto niyo bang ang pananampalataya niyo ay mamatay habang maliit pa nang walang kalaban-laban? Hindi. Huwag tayo papayag. Dapat ang ating pananampalataya, nagsimula sa maliit, lalago. At yun ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Yan ay mababasa natin sa Colossus chapter 2, verse 6 to 8. Tayo pong lahat ay tumayo. Verse 6, So then, just as you received Christ, Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Verse 8, See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition and the elemental spiritual forces of this world, rather than on Christ. Sa Tagalog po, yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo. At lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Verse 8, Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito. At ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa umagang ito. Salamat sa buhay, sa bagong hininga na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, sa kalakasan, sa lahat ng mga pagpapala na wala mong sawang pinagkakaloob sa amin. Lalong-lalo na, Panginoon, ang aming pananampalataya. Ang regalong pananampalataya mo sa amin na magiging susi namin upang makapiling ka namin sa panghabang buhay. Ngayong umaga, Panginoon, turuan mo kami na alagaan ang aming pananampalataya. Huwag kaming masiyahan na ito'y maliit. Hayaan mong ito'y lumago sa pamamagitan ng aming pakikinig ng iyong mga salita. Hayaan mong ito'y tumibay sa pamamagitan ng pagtulong mo sa amin sa bawat problemang aming pinagdadaanan sa aming buhay. Tanging sa iyo ang papuri, ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang natin sumigaw ng Amen. Amen. Thank you, Lord. Makakaupo na po tayo. Ayan, walang pananampalatayang nananatiling toge. Walang pananampalatayang nananatiling maliit. Walang buto na nananatiling isang dangkal lang kanyang taas. Kung ito'y buhay, siguradong-sigurado, ito ay lalago. Kung tayo may pananampalataya, siguradong-sigurado na ito'y lalago. Sabi ko kanina, dalawa lang ang pwede niyang puntahan. Una, lumago siya na maging kasing laki ng puno ng santol.
Pangalawa, mamatay siya. So, huwag tayo rin sa mamatay ang faith. Huwag tayo doon. Doon tayo sa paglago. Okay, question. Paano ba tayo lalago sa pananampalataya? Taas nga po ang kamay ng gustong lumago sa kanyang faith. Lumago. Ayan. Alam niyo ho ba ang isang puno habang siya'y lumalago, yung kanyang pinakang main stem, nagiging kahoy. Ibig sabihin, tumitibay. Ang pananampalataya natin, simula baby pa lang, kailangan lumalago tayo, tumitibay. Parang yung ating pananampalataya, nagiging katulad ng isang stable na puno ng santol. Siguro kahit akyatan natin yan, hindi yan babagsak. Pero yung toge kapag inakyatan natin, tunaw yun, madudurog yun sa atin. Okay, ang pananampalataya natin ay dapat lumalago. Gusto niyo lumago ang inyong pananampalataya? Ako din gusto ko. At yun ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Ang panukala ng talatang ating binasa ay magpatuloy tayo na mamuhay na kaisa ni Kristo upang lumago sa pananampalataya. Ang pagpapatuloy kay Kristo, yun ang isang susi ng paglago sa pananampalataya. Unang layunin, ipaliwanag sa atin ang kahalagahan ng pamumuhay na kaisa si Kristo. Sabi doon sa ating binasa, verse 6, sabi diyan, yamang tinanggap na ninyo si Kristo bilang Panginoon. Ayan pala, Yun yung unang sinabi sa 6a, tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon. Ito lagi natin ito pinag-uusapan, yung salitang Panginoon. Hindi sa titulo ni Kristo. Ito'y kumakataban sa iyong relasyon sa Kanya. Relasyon yung Panginoon. Relationship. Sa panahon natin ngayon, para ito'y maunawaan natin, para ka bang mayroong boss? Sino po rito ang may work? Tapos may boss. Yun bang boss mo? Sinusunod mo? Siyempre, kapag hindi mo siya sinunod, you're fired, sasabihin ng boss mo. Ang relationship ng worker sa kanyang employer ay relationship ng Panginoon sa kanyang alipin. Ang tawag sa panahon ni Kristo, Panginoon, tapos alipin. Ngayon, ang katumbas niyan, amo at manggagawa. Amo, meaning siya yung nagpapasweldo. Bakit di mo siya susundin, Siya yung nagbibigay ng mga blessing na inuuwi mo sa inyong bahay. Siya yung nagpapasahod sa iyo. Normal bang sundin siya? So sabi ni Paul, sabi niya, yamang tinanggap ninyo si Kristo bilang Panginoon, meaning meron kang relasyon sa Kanya, siya yung iyong boss, ikaw ang Kanyang manggagawa. Lahat ng inuutos ng boss dito sa lupa, obligasyong sundin ng kanyang manggagawa. Kapag sinabi ng boss ni Maymay, overtime ka, ayoko po. Maymay, gawin mo to. Ipasa mo bukas, ayoko po. Ano ka ba, Maymay? Bakit ayaw mong gawin? Isa't isang araw, sasabihin ng boss niya, Maymay, you're fired. Sasabihin ni Maymay, ayoko po. Lahat na lang, ayoko po. Nakita niyo po yung yamang tinanggap niyo si Kristo bilang Panginoon, hindi siya display. Hindi siya ID. Hindi siya membership. Isa siyang nagpapakita siya ng iyong relationship kay Kristo. Nung tinanggap mo si Christ, siya yung iyong Panginoon. At ang Panginoon, palautos. Walang... naging Panginoon pa, naging amo pa kung hindi ka mag-uutosan Tama ba si Kuya Bill, boss? Boss yan Kapag sinabi ni Brother Bill sa kanyang mga manggagawa doon sa kanyang water bill, punuin na lahat ng galon ng tubig.
Kapag sinabi ng kanyang mga manggagawa, ayaw ko po. O sabi ni Kuya Bill, sige, umuwi na kayo. Maghahanap ako ng ibang workers na susunod doon sa punuin ang lahat ng galon. Napipicture out niyo po yung salitang tinanggap ninyo si Kristo bilang Panginoon. Si Kristo pala utos. Anong sinasabi niya? Anong inutos niya? Patawarin mo na yung kapatid mo. Isama mo na yung kumari mo. Yung kapitbahay mo, Brother Bill. Palautos siya. Tapos isa pang inuutos niya, abutan mo yung kapatid mo. Walang-wala siya. Abutan mo ng pera yung nanay mo. Walang-wala siya. Yun yung mga inuutos niya, ano? Pag inutusan tayo ng Lord, ayoko po. Mahalin mo yung kapwa mo, ayoko po. Hindi mo tinanggap si Kristo bilang Panginoon. Doon nagsisimula. Yun ang baseline. Ang isang mananampalataya, ang Panginoon niya, si Kristo. Amen yun? Yeah. So una, paano lalago sa pananampalataya? Gawing Panginoon si Kristo. Kapag doon sa step 1, hindi natin nagawa, hindi tayo lalago. Kasi lahat doon nakabase. Lahat doon nakabase. Lahat doon nakatungtong. Yun ang pundasyon ng isang pananampalatayang lalago. Gagawin nating Panginoon si Kristo sa ating buhay. Ipag-pray natin yan, Lord, gusto kong ikaw ang maging Panginoon ko sa buhay ko. Huwag lang yun sa labi. Kasi bakit? Yung relationship ng boss sa kanyang manggagawa, hindi lang sa papel. Hindi lang sa appointment. Yung ginagawa ng isang workers, para dun yun sa inuutos ng kanyang boss sa kanya. Amen. Ang boss natin sino? Si Kristo. Ayan Yun ang una. Romans chapter 10 verse 9. Na kung ipapahayag ng inyong bibig na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kapag ginawa mong Panginoon si Kristo, sure na ligtas ka. Romans 10:9. Si Jesus ba ang ating Panginoon? Taas nga po ang kamay na sa buhay niya, si Jesus ang kanyang Panginoon. Ang sabi diyan, mga kapatid, maliligtas ka. Purihin ng Diyos. Kaya ang lahat ng taong nais maligtas, kailangan gawin niyang Panginoon si Kristo sa kanyang buhay. May pangalawa, ito. Sa Aklat ng Roma, ang nagsalita si Paul. Yung pangalawa, mamuhay ng may pakikipag-isa kay Kristo. 6b. Mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Sino po yung Kanya? Doon sa ating Panginoon, si Kristo. Kaya ang pangalawang paraan para tayo lumago, mamuhay tayong kaisa. May pakikipag-isa kay Kristo. Tingnan niyo ang faith, Hindi mo lang tatanggapin, tapos na. Kailangan mamuhay ka na may pakikipag-isa sa Kanya. Yung boss ng isang kumpanya, meron siyang misyon. Siyempre, kapag kaya na commercial, kumita ng malaking pera. Tama po ba? Tapos yung kanyang misyon, dinedelegate niya sa kanyang manggagawa. Example, si Kuya Bill. Ang kanyang business ay tubigan, mineral water. So ang kanyang purpose sa kanyang business, maraming income. Uutusan niya yung kanyang mga workers, maghanap kayo ng bibili sa atin. Halimbawa, meron silang 10 workers. Hanap kayo. Alokin nyo sila, bawat bahay, o kaya bawat opisina, na sa atin na bumili. So, susunod ngayon yung mga manggagawa. Yung kanyang ginagawa, in submission doon sa mission ni Kuya Bill.
Maghahanap ako. Kapag nakapaghanap ako, matutugunan yung gustong gawin ni Kuya Bill. Tama po. Submission. Wala kang sariling misyon na hindi mo pwedeng ganito gawin. Kukuha ka ng kliyente. Pag nakakuha ka, halimbawa, 50 galon, iigib mo ngayon sa nawasa. Hindi mo napapaalam kay Kuya Bill. Hindi kanya kaisa. Tapos pag nagreklamo, sumakit ang tiyan. Bakit? Water bill, yung tubig mo. Lasang nawasa. Kasi yung isang worker niya, hindi niya kaisa. Inigib doon sa nawasa. Ewan ko kung usap pa po yung poso. Chik, 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 chik. Usap pa ba? Wala na, ano? Meron pa. Ayun, lasang kalawang naman doon. Hindi kaisa yung isa niyang kamanggagawa. Hindi niya kaisa. Kaya kapag sinabing, mamuhay tayo na may pakikipag-isa kay Kristo, meaning yung ating prinsipyo, yung prinsipyo ni Kristo. Nagsasubmit tayo sa isip, nagsasubmit tayo sa puso, nagsasubmit tayo sa gawa. Huli na lang yung pagsasubmit ng bibig. Kasi pwedeng nagsasubmit yung bibig, yung isip kumokontra. Yung puso kumokontra. Pati yung kilos at galaw kumokontra. Basahin natin sa Lucas chapter 6, verse 46. Ang nagsalita po nito si Kristo. Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Sabi ni Kuya Bill, maghanap kayo ng kliyente. Pag nakahanap kayo, dalhin nyo rito. Iyon ang sinasabi ng kanilang boss. Yung lahat dapat ng kanyang manggagawa, ganun dapat ang gagawin. Kumuha ng kliyente, dalhin kay water bill. Kumuha ng kliyente, dalhin kay water bill. Iisa sila ng prinsipyo. Iisa sila ng isip, iisa sila ng puso, iisa sila ng kilos. Kumuha ng kliyente, dalhin sa water bill. Iisa. Pero kapag yung isang manggagawa, kumuha ng kliyente, nilagyan sa bahay ng nawasa, i-deliver doon under the name ng water bill. Kaisa ba yun o hindi? Hindi. Dali natin kay Kristo at sa atin. Sabi ni Kristo, ulitin natin muna na tanong, ang Panginoon nyo ba ay si Kristo? Taas po ang kamay. Ito'y para sa akin, Lucas 6:46, at para sa inyo. Sabi ni Christ, di ba tinatawag mo akong Panginoon, TCFC? Ngunit hindi nyo naman sinusunod o ginagawa ang sinasabi ko. Lord, dapat ba susundin ka? Dapat pala susundin si Lord. Dapat pala susundin yung sinasabi ni Kristo para qualified ka sa pagtawag na Panginoon. Kaya hindi siya sa labi, kundi kaisa mo siya sa isip, kaisa mo siya sa puso, pati yung kilos at galaw, kaisa mo siya. Kapag sinabi ni Christ, ito yung prinsipyo natin. Iyon ang sinusunod ng isang mananampalataya na tinawag niyang Panginoon, si Kristo. Clear. Malinaw po. Kaya pala sinabi ni Christ, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, 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 Panginoon. Ang dami, ay maliligtas. Kundi sino daw ang maliligtas? Yung sumusunod sa aking mga utos. Si Kristo talaga pala utos, Kasi siya'y Panginoon eh. Pagbalik rin natin, noong si Jesus ay sinugod dito sa lupa, lahat ng kanyang ginagawa, ayon sa pinag-uutos nino ng Ama, si Jesus, bago siya naging Panginoon, naging good servant siya. Yes, up to the point of death. Umabot na ba sa kamatayan ang ating pagsunod kay Kristo? Si Kristo, hanggang kamatayan, sinunod niya yung kanyang amang nasa langit. May kasabihan tayo, a good leader is a good follower. Kaya magaling leader si Christ, kasi good follower siya. Alam ni Christ yung tagasunod, alam niya.
Alam niya, kahit nahihirapan siya, bago siya mamatay, bago siya dakpin at tuluyang mamatay, nag-pray siya sa hardin ng Getsemani. Alam niyang mamamatay siya. Lumuhod siya, nag-pray siya, at ang description ng Bible, halos tumulo ang dugo niya sa tindi ng kanyang panalangin. Panginoon, ayaw kong mamatay eh. Ang sakit. Ang sakit, ayaw kong mamatay. Pero dahil ikaw ang aking Panginoon, ikaw ang tagapag-utos ko sa puntong ito ng buhay ko, susundin pa rin kita. Kaya si Kristo naging good servant ng Diyos Amang nasa langit. Kaya alam niya yung kanyang sinasabi sa atin. Alam niya yung benefit kapag ang isang tao ay masunurin sa kanyang Panginoon. Uulitin ko. Si Kristo ba ang ating Panginoon? Taas ang kamay. Luke 6:46. Sinusunod ba natin ang kanyang sinasabi sa atin? I leave it to you. Yung sagot niya, nanay. It's between you and your Savior na lang. Okay. Layunin number 2. Upang ipaunawan ang pananampalataya ay kailangan patatagin. Ayan. Kailangan matibay. Kailangan hindi bumabagsak. Hindi mamamatay ang pananampalataya kapag ang pananampalataya ng tao ay namatay. Pwede pa ba siyang makasama ng Diyos sa habang buhay? Hindi na. Kasi ang magiging pases natin para makapiling natin ng Diyos, yung ating pananampalataya kay Kristo. Kaya dapat maunawaan natin sa layunin number 2, na ang pananampalataya natin, dapat natin patibayin. Dapat natin patatagin. Huwag tayong papayag na tayo ba yung baray-bangon. Okay, bumabara tayo, pero dapat babangon ang pananampalataya natin. Sabi sa verse 7, magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Pangatlo na paraan para lumago sa pananampalataya, magpakatatag at magpakatibay sa pananampalataya sa harap ng pagsubok. Sa stage ng growing, ang daming pagsubok. Aminin, sobrang daming pagsubok. Tama po ba? False hope, yung nagsasabing, kapag naging Christian ka, sasaya yung buhay mo. Mawawalan ka ng problema. Sige nga. Fact check. Wala na ba kayong problema? Meron. Kaya false hope yun. Ano? Kaya lang nagiging matibay tayo. Sino po ayaw ng problema? Sino gusto ng problema? Unawain natin. Unawain natin. Ano yung dulot ng problema at pagsubok sa isang pananampalataya, sa isang Kristiyano? Santiago chapter 1 verse 2. Mga kapatid, magalak. Kapag ba magalak, ano yun? Masaya. Yes! Parang gano'n lang expression, ano? Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman, to inform us, dapat malaman ng bawat mananampalataya na ang pagsubok ay dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Tanggalin natin ang pagsubok sa Kristiyano. Tatatag, hindi. Hindi. Kaya pala kayo may pagsubok. Kaya pala ako may pagsubok. Alam niyo itong aking kanang kamay, hindi ko siya maitaas. Ganyan lang siya. Itong isa. Ito hindi hanggang ganyan lang. Meron akong frozen shoulder. No, siguro 5 years narito sa kabila. Ngayon narito. Ang prayer ko, wag sana dito. Frozen neck. Hindi ko sa mataas. Problema ko yan. Ang hirap. Kaya doon sa discipleship, pag ako nagsusulat sa whiteboard, hindi ko maiangat doon hanggang sa dulo ng board. Hanggang doon sa maiabot ko. Pagsubok ko ito. Pero sabi ni Santiago, yes! Magala ka kasi may pagsubok ka.
Sino may pagsubok? Taas ang kamay. Ano purpose niyan? Bakit meron ka niyan? Para patatagin. Yung togi mong pananampalataya, yung baby Christian mong pananampalataya, kaya ka may pagsubok para ka tumatag. Si Pastor Rolly may pagsubok. Matatag. Sino ayaw ng pagsubok? Ayaw tumatag. Sino gusto tumatag sa pananampalataya? Taas ang kamay. Baba. Sino gusto ng pagsubok? Taas ang kamay. Ayan. Ang daling matuto ng TCFC. Yung pagsubok, opportunity para tayo lumago, para tayo tumibay, para tayo hindi babagsak. Woo! Paglabas mo, sige, pagsubok, dating! Kasi bakit? May pangako kasi ang Panginoon. 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo. Pakiramdaman niyo yung sarili, ano? Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, gagawa siya ng daan upang kayo'y makayanan iyon. Ang Diyos, nandoon sa oras ng may pagsubok ka. Siya yung nagbibigay ng kalakasan sa iyo. Paano ka matatakot? Paano ka manghihina? Kung ang Diyos kasama mo, eto si Lord, no? Lord, may pagsubok. Lord, attack! Kasama mo kasi siya. Ganon siya kabuti sa lahat ng kanyang mga anak. Yung bang mga magulang nyo kapag may pagsubok kayo nasa tabi nyo? Yes. Tama, Ate Chita, no? Lahat ng pagsubok na dinaanan, may magulang nakatabi. Purihin ang Diyos. Sa bawat mananampalatayang dumadaan sa pagsubok, may Diyos na katabi. Bakit tayo matatakot? Bakit tayo mawawalan ng lakas ng loob? Bakit tayo manghihinawa? Bakit tayo susuko? May Diyos na katabi. Sabi niya, anak, tuloy lang. Dadalimpak na sa langit. Dadalimpak na sa langit. Kaya bawat pagsubok natin, opportunity para yung toge, yung malambot na stem, tumigas. Tapat ang Diyos. Hindi niya ipapahintulot na subukin tayo lampas sa ating kakayanan. Kung sa tingin natin hindi natin kaya, aba, ang Diyos katabi mo. Gagawa siya ng daan upang kayo'y makayanan iyon. Kaya wag mong sasabihin, kapatid, hindi mo kaya. Minamaliit mo ba yung Diyos na nasa tabi mo? Kaya mo. Anong pagsubok ngayon meron ka? Ano yung pagsubok mo ngayong oras na to? Financial man, sa pamilya man, sa trabaho man, sa kalusugan man, kaya mo yan, kapatid. Hindi binigay sa iyo ng Diyos yan nang hindi lagpas sa iyong kakayanan. Ito yung strength natin, yung pagsubok na meron ka, ito lang. Tapos plus, kasama mo pa yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, na sobrang napaka-makapangyarihan, lahat sa Kanya ay posible. So malalagpasan natin yung problema, malalagpasan ng pagsubok, yung tuksong nilalapit, mapagkatagumpayan ba natin? Hindi. Mapagtatagumpayan natin. Bakit? Una, hindi yung lagpas sa ating kakayanan. Pangalawa, kasama natin ang Diyos sa ating tabi. Purihin ang Diyos! Woo! Ready na ba kayong lumago sa pananampalataya? Ready na. Huwag magmumukmo kapag may problema. Sa tuwing may problema, punta kayo sa church. Puntahan niyo inyong BSC leader. Magsumbong kayo sa kanya. Itanong niyo sa kanya kung anong dapat gawin sa inyong sitwasyon. Heads up. Bible study leaders, pastors, elders, board members, next month magkakaroon tayo ng training ng counseling. Equipping para alam naman natin yung ating isasagot. Kapag sinabing, may problema po ako dun sa aking trabaho. Ano po gagawin ko?
Eh di mag-resign ka. Ano po gagawin ko dun sa kapitbahay ko? Eh di patulan mo. Ano po gagawin ko dun sa asawa kong makulit? Hiwalayan mo na. Oy, Bible study leader, baka ganyan ang advice niyo, ano? Kaya magte-training tayo, practical application ng biblical principles sa pang-araw-araw na buhay at masalimuot na sitwasyon na pinagdadaan nating pagsubok. Kaya pagka kayo may problema, tatanungin niyo yung BSC leader. BSC leader, eto problema ko. Yung anak ko, galit sa akin. Anong gagawin ko? Aba, ewan ko po. Hindi ko alam. O kaya dadalo kayo, BSC leader. Training ng counseling. Training. Unti-unti nating imamaterialize yung vision ni Pastor Ed na itong church na ito, training ground. Training center. Ayan. Heads up lang siya, ha? At sa bawat pagsubok ay kasama natin ng Diyos upang tayo ay tulungan. Saan manggagaling ang takot? Wala. Tulad ng isang punong nakaugat, ang mananampalataya ay lumalakas, nagiging matatag sa pamamagitan ng patuloy na pagkapit sa salita ng Diyos sa gitna ng pagsubok. Kaya mahalaga yung magtatanong. Kasi pwede mong pagdaanan yung pagsubok, pero hindi prinsipyo ni Kristo yung ginamit mo. Aminin. Nakakaraos yung problema, prinsipyo ng mundo ginagamit natin. Nakakaraos yung problema, pero hindi si Kristo ang nasunod, kundi si Kristi. Yung kapitbahay mo. Kasi ito ka humingi ng payo, hindi kay Kristo. Lumagpas yung problema na hindi prinsipyo ni Kristo. Ngayon, ito. Hindi siya yung Panginoon mo. Hindi siya yung Panginoon natin. So, sa pagharap sa pagsubok, make sure yung prinsipyo ni Kristo ang ginamit natin para ma-solve yung problema. Para maayos yung sitwasyon. Huwag lalagpas yung problema na hindi prinsipyo ni Christ ang ating in-apply doon sa problema. Palaging ina-apply natin yung prinsipyo ni Kristo, yung nais gawin ni Kristo, yung turo ni Kristo sa atin. Kaya nga si Kristo pala utos. At hinahanap niya, ha? Tinatawag niya akong Lord. Nung sinabi ko magpatawad ka, ginulpi mo. Nung sinabi kong mag-abot ka, nagdamot ka. Kapag ganun, mga kapatid, hindi tayo tumitibay. Hindi tayo lumalago. Ang paglago ay kapag isinalig natin yung ating problema doon sa prinsipyo na meron si Kristo. Ayan po, Ang pagsubok ay hindi binibigay sa iyo ng Diyos upang parusahan ka. Feeling niyo ba ganun? Kahit sobrang sakit, hindi parusa yun. Hindi siya parusa. At ibagsak ka. Hindi niya intensyon na ibagsak ang sinamang mananampalataya. Ang purpose nga niya, kaya pinag-uusapan natin to, maging malago ka at mag-matured ka katulad ng puno ng santol na yan. Gusto ng Panginoon, bago siya dumating, kasintibay ka na ng santol na yan. Ilang bagyo na pinagdaanan yan, nakatayo pa rin siya. Dapat ilang problema man ang dumating sa atin, nakatayo pa rin tayo sa prinsipyo ng Diyos sa ating buhay. Thank you, Lord. Kundi upang patibayin ka at patatagin ka sa iyong pananampalataya sa Diyos. Kaya may pagsubok. Ngayon, iba na yung ating POV, point of view. May pagsubok. Pampatibay. Yung kapitbahay mo nangaaway, pampatibay. Hindi mo alam kung saan mo kukunin yung pang tuition fee, pampatibay. Pampatibay. May sakit ka, Brother Nestor, pampatibay. Nahihilo ka, Brother Nestor, pampatibay. Lahat ng may pagsubok, taas ang kamay. Sabay-sabay nating itap yung ating dibdib. Lord, ang pagsubok ay pampatibay.
Huwag niyong kakalimutan yan. Para taas na o kayo, irisalin niyo. Para taas na o kayo, nahaharapin ang problema ng buhay natin. Teacher na teacher, Ma'am Arlene. Ganun po kasi sa amin, taas na o Rizaleño sa DepEd. Taas na o, pampatibay ang problema, pagsubok. Pangatlong layunin, upang hamunin, ayan, yung paghamon, yung ma-encourage ka na talagang gawin mo. Ito yung hamon, upang hamunin tayong pag-ingatan ang ating pananampalataya. Pag-ingatan, 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 huwag pabayaan. Pag-ingatan. Bakit dapat pag-ingatan? Kasi ito yung daan ng kaligtasan. Kapag walang pananampalataya kay Kristo, hindi tayo maliligtas. Ang pananampalataya ay pwedeng mamatay at pwedeng patuloy na lumago. Kaya sabi diyan sa ating binasa, verse 8. Okay, bakit kailangan pag-ingatan ang ating pananampalataya? Kasi may tumatalikod sa pananampalataya at may nahuhulog sa biyaya. Verse 8, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito. At ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Tingnan niyo yung alituntunin ng mundo. Yun yung prinsipyo ng mundo eh. May problema ka. Sabi ni Christ, yung alituntunin ko ang ating gagamitin sa problema mo sa iyong kapitbahay. Sabi ng alituntunin ng iyong kumpare, pare, ganito gawin mo. Tapunan mo ng dumi ng hayop, yung tapat ng pintuan niya, para makaganti ka. Ang sabi ng alituntunin ni Kristo, ipanalangin mo yung sumasalbahe sa iyo. Lord, kunin mo na po siya. At least nag-pray naman siya. No? Nakita niyo po, kapag nabihag ka ng alituntunin ng mundo, mawawala na yung pananampalataya mo. Tatalikuran mo na siya. Kaya ang pamumuhay ng isang Kristiyano, yung alituntunin ni Kristo, ang ina-apply sa buhay, araw-araw, hindi alituntunin ng mundo. Tama yun, pastor, ano? Ang tagasunod ni Kristo, alituntunin ni Kristo ang sinusunod. Ang tagasunod ng mundo, alituntunin ng mundo. Prinsipyo ng mundo. Pero tayong Kristiyano, kaninong prinsipyo yung ating ginagamit sa pang-araw-araw na buhay? Prinsipyo ni. Kaya sabi niya, mag-ingat. Bakit kailangan mag-ingat? Bakit? Kasi pwede mong gamitin yung prinsipyo ng mundo. Doon ka pinag-iingat. Okay, self-check. Lord, ito bang aking ginagawa ngayon sa buhay ko? Kanino ba tong prinsipyo? Sa iyo ba o sa mundo? Ang sagot niyan sa inyo na lang, tsaka sa Diyos. Kapag prinsipyo ng mundo, yung pananampalataya mo mamamatay. Kapag prinsipyo ni Kristo, yung pananampalataya magiging kahoy, magiging matibay. Kaya pinag-iingat. Pang-apat na paraan paano lumago ang pananampalataya. Pag-ingatan natin ang ating pananampalataya. Ingatan natin. Bawat desisyon sa buhay na hindi prinsipyo ni Kristo, nagpapahina sa pananampalataya. Bawat hakbang, bawat gagawin mo na hindi prinsipyo ni Kristo ang ginagawa mo, akala mo ba may faith ka pa? Unti-unti na siyang lumalambot. Unti-unti na siyang nangihina. Para na siyang halaman na hindi nadidiligan, nalalanta. Hindi mo lang pansin, pero nalalanta siya. Habang pinamumuhay mo, prinsipyo ng mundo. Tingnan natin. Sinabi ni Pedro, 2 Peter chapter 2 verse 20. Kung nakatakas na sila sa karumihan ng sanlibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ngunit muling nasangkot at natalo ng mga ito, mas masahol pa ang kanilang kalalagayan kaysa noong una. Mas mabuti pa sana kung hindi nila nakilala ang daan ng katuwiran kaysa makilala ito at pagkatapos ay tumalikod sa banal na utos na binigay sa kanila.
nangyari sa kanila ang kasabihang totoo. Bumalik ang aso sa kanyang sariling suka at naligo na ang baboy, ngunit muling nagpagulong-gulong sa putikan. Sinunod na natin yung prinsipyo ni Kristo eh. Bantayan. Ito yung part na babantayan natin. Ito yung part na babantayan natin. Eh, sino babantayan natin? Yung bang ating kapatid? Hindi. Itayo. Huwag mo siyang babantayan. Tingin ka nga sa katabi mo. Hindi iyan ang babantayan mo. Ang babantayan natin, yung ating pananampalataya. Sa papaanong paraan? Yung katwiran ni Kristo, nakita na natin. Nasunod na natin. Natututo na tayong magmahal. Natututo na tayong mag-pray sa mga nagpe-persecute sa atin. Pero hindi yung prayer na, Lord, kunin mo na siya. Kundi yung prayer na, Lord, pagpalain mo siya. Para di na siya mainggit. Prinsipyo ni Kristo yun. Sabi diyan, kapag tayo ay nagbalik doon sa prinsipyo ng mundo, para daw tayong aso. Iniwan na natin, tapos medyo nagutom tayo, pagkain. Kinain ulit natin yung isinuka natin. At para daw tayong baboy, bagong paligo na, nakita niyo yung kanyang pupo, doon siya nagpagulong-gulong. Pinilikan niya yung dating tinalikuran na niya. Naalala niyo yung seed coat doon sa buto? Yun yung tinalikuran na natin. Kaya sabi diyan, kung nakatakas na sila sa karamihan ng sanlibutan, sa pamamagitan ng pagkilala sa ating Panginoon at tagapagligtas sa Jesucristo, ngunit muling nasangkot at natalo nito. Binalikan natin, huwag na natin yung babalikan. 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Ito na. Ito yung paraan para mabantayan natin ang ating faith. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Atin. Kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Yung bang ginagawa ko, Panginoon, ayon pa ba sa pananampalataya o hindi na? Subukin. Paraan para bantayan natin ang ating faith. Kapag ang prinsipyo yung ginagamit natin sa mundo, unti-unti tayong nalalanta. Hindi tayo lalago. Suriin ninyo ang inyong sarili, hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo, Jesus? Yung bang prinsipyo natin na ginagamit sa buhay natin sa pang-araw-araw, prinsipyo ba yun ni Kristo? Kung prinsipyo ni Kristo yun, nasa atin si Kristo. Kapag prinsipyo ng mundo, wala sa atin si Kristo. Kaya balikan natin yung number 1. Yamang tinanggap nyo na si Jesus bilang inyong Panginoon. Mamumuhay na kayo sa araw-araw na kaisa niya. Balikan natin yung 4. Paano lalago sa pananampalataya? 1, sabay-sabay po nating basahin. Gawing Panginoon. Number 2, mamuhay nang may pakikipag-isa kay Jesus. Pangatlo, pang-4, panghuli. Thank you, Lord. Hebrews chapter 12, verse 1 and 2. Kaya tayo magpatuloy sa takbuhin na inilagay sa ating harapan na may pagtitiis at itutok ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Huwag tayong titigil. May mga pagkakataon bumabagsak tayo. May pagkakataon na susunod natin yung prinsipyo ng mundo. Pero huwag tayong madi-discourage. Normal yun. Balikan lang natin yung prinsipyo ni Kristo upang muli tayong lumakas at tumibay sa pananampalataya. Tayo pong lahat ay manalangin. Tayo po tayong lahat. O Lord, salamat sa mga salita mo na nahayag ngayong umaga sa kapangyarihan at katotohanan ng mga salita mo ngayong umaga. Lord, bawat isa sa amin, ang aming panalangin, Lord, tumibay, tumatag, at lumago kami sa aming faith. Ayaw namin na kami mamatay sa pananampalataya.
Ayaw din namin talikuran ng aming pananampalataya, Panginoon. At ayaw din namin na kami malaglag sa iyong habag at biyaya. Dalangin namin, Panginoon, tulungan mo kami sa araw-araw, pagising pa lang namin sa umaga, Lord. Isipin na namin na kami lalago sa pananampalataya. At ang bawat pagsubok na aming kinakaharap, Lord, ito ay opportunity para kami maging matibay. Opportunity para maranasan namin ang kapangyarihan mo. Lord, ang bawat pagsubok naming dadaanan, hindi ito pampahina. Hindi ito para kami ibagsak, Panginoon. O di ito'y ginagamit mo para patibayin ang aming pananampalataya sa iyo at makalakad kami sa prinsipyo na mayroon ka. Ito po yung aming sama-samang panalangin sa putihing pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pwede niyo pong iscan itong QR code na ito para po dun sa ating topic ngayong umaga. Meron po tayong post doon sa may Sunday School at paglabas po doon sa ating glass door. Thank you po and God bless everyone. Kanina po, paulit-ulit pong tinanong ng ating pastor kung sino daw po yung may pagsubok. Naniniwala po ako na ang bawat isa po sa atin ay may pagsubok, pero kanya-kanya nga lang. Iba-iba nga lang. Pero kay sarap pong isipin na anuman pong sitwasyon ng buhay natin ngayong umaga, ay pinili po nating pumunta sa lugar na ito. Pinili po nating pumunta sa lugar na ito upang makapakinig ng kanyang mga salita. Kaya po ngayong umaga, naniniwala po ako na wala pong makakahadlang para awitan, sambahin, at itaas natin ang pangalan ng ating Panginoon. Amen. Pwede po ba kayong sumigaw ng amen sa akin pong itatanong? Handa niyo po bang gamitin ang inyong tinig ngayong umaga upang awitan ang ating Panginoon? Handa po ba natin gamitin ang ating buhay upang itaas ang pangalan ng ating Panginoon? Handa po ba natin gamitin ang ating lakas na galing din naman sa Panginoon upang papurihan ang pangalan ng ating Panginoon? Amen. Yan po ang sama-sama po natin gagawin ngayong umaga. Hallelujah, Lord. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Aawitan ka namin ngayong umaga, aming Panginoon. Let's sing, church. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ito ang aming awit. Pupurihin ka, O Diyos. Iparinig po natin ang ating awit sa Panginoon. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Ito ang aming alay sa'yo, Panginoon. Ang aming
Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lang ang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Tayo po idadako na sa ating pagkakalob sa ating Panginoon. Malakas na. Ang ating pong awit, ang title po nito ay Tunay na Diyos. Alam niyo po, naitanong ko, bakit kaya tunay na Diyos? Then I realized kasi merong hindi tunay. Kaya po mapalad tayo mga kapatid. Dahil nasumpungan natin at nakilala natin ang tunay na Diyos. At ang tunay na Diyos na ito ay masarap po bang awitan ngayong umaga? At sasabihin po natin sa Kanya with one voice, with confidence na siya ang nag-iisa at tunay na Diyos. Amen? Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Ikaw ang tunay na Diyos sa aming buhay. At ikaw magiging tunay na Diyos simula noon hanggang sa mga susunod pa, hanggang sa katapusan ng aming buhay. Ikaw ang kikilalanin naming tunay na Diyos, Panginoon. Hallelujah, Lord. Sabay-sabay po nating sabihin sa ating Panginoon. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. Ikaw ang tunay. Yes! Ika'y, come on, church! Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming pilit. Sisigaw. Sabihin mo natin sa ating Panginoon, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lang ang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lang ang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Yes! Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa. Yes, Lord! Sa'yo Sabihin po natin sa Panginoon! ang Yes! tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad,
Tayo po ay dadako na sa isang pang mahalagang bahagi ng gawain po ng Diyos ngayong umaga, ang pakikisalo sa kanyang banal na hapag. Meron lang po akong paliliwanag ng konti para po dito sa ating ginagawang pakikipag-isa. Ano po? Bakit po sinasabi natin sa Biblia, matapos magpasalamat ay pinira-piraso yun? Alin? Yung tinapay. Ito ba pipirasuhin pa natin ito po? Kasi po nung panahon ng ating Panginoong Yesus, nung ganapin yung Last Supper, yung huling hapunan, nakasama siya, siya po talaga yung nanguna doon. Anong piraso? Kasi po yung ginamit nila tinapay noon, malaki, isa lang. Isa lang po yun. Yun po kasi yung mga ginagamit ng mga Arabo ng mga panahon na yun. Kung tawagin nila ay chapati. Sino pa nanggaling sa Middle East? Kayo po ba? Tawagin nila po yung chapati, pero malaki po karina po yun na minasa. Kaya po yun, kinuha ang tinapay, nagpasalamat pagkatapos ay pinirapiraso yun. Kasi po malapad yun, 12 sila hinati po sa 12. Yung tinapay, patapos magpasalamat. Ngayon po, as time goes by, pagdaan ng mga panahon, wala po yun, lumiliit ng papalit, hanggang sa ito yung ginagamit po natin. Pero ito po ay ano rin to, wala rin po lebadura, biscuit. Tawagin natin dito ay hostya. Tama po ba? Okay. Kaya po, kanito po sinasabi sa unang sulat niya po Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon na siya namang ibinabahagi ko sa inyo. Ang Panginoong Yesus nung gabing bako'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay. Matapos magpasalamat ay pinirapiraso yun at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kanin. Thank you po. Matapos mga punan ay kinuha ang saraw at sinabi, ito ang saraw ng bagong tipan na pinag-ibay ng aking dugo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Gawin ninyo ito tuwing kayo iinom bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin. Salamat po, Panginoon, sa biyayang ito na pinagkaloob po sa amin. Tingay makasalo sa iyong banal na hapag. Dalangin po namin noon, Diyos, na itong pagpalain ang bawat isa na naging kabahagi ng gawain ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sino po sa atin dito ang may mga problema? May dinadaing sa buhay, may karamdaman, may agam-agam, may takot. Ang lahat po ng nakakaramdam ng iyon ay sumigaw ng malakas na amen. Amen. Parang mahina po, wala po atang problema ang lahat. Sino po sa atin dito ang may mga pinagdadaanan, may problema sa buhay, financial, karamdaman, sumigaw ng malakas na amen. Amen. Salamat po sa Panginoon sapagkat iyon po ay kanyang pagpapatatag sa atin. Hallelujah! Sama-sama po tayong lahat na umawit, magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Let's go, church! Bakit ako'y hindi mo kinalaga?
Hallelujah. Ang Diyos ay napakabuting Diyos. Salamat sa napakagandang mensahe. Tunay ng Diyos ay patuloy na gumagabay at pumapatnubay sa atin. Lahat tayo ay mayroong pagsubok. Hindi nawawalan. Mawawala, pero bumabalik. At ang pinakamaganda, may Diyos na nagbibigay ng lakas sa atin upang pagsubok na dumarating sa atin na pagtatagumpayan natin. Dahil ang Diyos ay lagi nating kasama at ang Diyos ang laging tumutulong sa atin. Ganyang kabuti ang Diyos. Kaya sa umagang ito, lagi nating iisipin, salamat Panginoon sa pagsubok. Salamat Panginoon at meron kang lakas na ibinibigay sa amin. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming amang nasa langit, kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat Panginoon. Maraming salamat po sa mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Maraming salamat po Panginoon dahil Ikaw ay laging nasa amin. Maraming salamat po sapagkat Ikaw, O Diyos, ang nagbibigay ng lakas sa amin upang mapagtagumpayan namin ang mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Kaya dakilang Diyos, salamat. Patuloy namin pangahawakan ang iyong mga salita na kung saan ay nagbibigay ng lakas at kagalakan sa aming puso. Kaya dakilang Diyos, salamat. Sa umagang ito kung patuloy na lumalapit, tanging Ikaw, Panginoon, ang asyang aming pinangahawakan na kung ang bawat isa ay meron sakit at karamdaman, sa pangalan mo, Panginoong Jesus, Ikaw, Panginoong Jesus, ang magpapagaling sa amin. Kaya dakilang Diyos, salamat po at tanging ding dalangin namin ang lahat na naghandog o nagkaloob ng lahat ng naririto. Ang tanging dalangin ng Panginoon, Ikaw ang magbabalik sa kanila ng higit sa kanilang inaasahan. Kaya dakilang Diyos, salamat sa umagang ito, sa aming pag-uwi, gabay at patnubay niyo po ay laging sumamin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Anong chords niya? Anong chords niya?